Napakasakit malaman na nakabuntis ba ang boyfriend mo, pero mas mahal ko ang sarili ko kaya kailangan ko siyang palayain. We are in 4 years relationship. Simula nung nagkatrabaho siya, bihira na kami mag-usap at magkita. Okay lang naman, sabi niya, para sa future natin ito. Nagtatrabaho siya, nag-aaral ako ng college, everyday off na lang kami nagkikita, plus taga Cavite siya at taga Caloocan naman ako. Until, lagi na lang siya may OT. Ako naman sobrang understanding. Naiintindihan ko na trabaho yon. Pag-uwian niya na, magkausap na kami niyan sa phone hanggang sa makauwi na siya. Routine namin yon. Hindi perfect relationship namin. May misunderstanding din kami hanggang sa marami na siyang excuses sa akin na hindi na siya makakapunta or may bigla ang lakad siya sa araw na dapat magkikita kami. Hindi ko alam kung nananadya siya, tapos bigla na lang siya magpo-post na nasa mall. Solo picture, of course. Siyempre, tatanungin ko, sino kasama niya? Sasagot niya sa kin babae kasama niya? Actually, nagkita lang kami, accidentally, yun ang sabi niya. Then one time, kinalaw ko yung phone niya. Nakita ko na may solo picture ng babae sa phone niya. May pic pa sila na magkayakap. Tapos sasabihin niya sa kin na, friends lang at office mate niya. Nagpunta kami ng Puerto Princesa, Palawan, para mag-celebrate ng anniversary. Gusto ko mag-enjoy, pero iba ang nasa isip ko. Hindi ako mapakali. Hiniram ko phone niya, binigay naman niya. Hindi ko alam, pero binuksan ko spam messages niya. At may mga nabasa nga ako. Sabi niya, aalagaan kita. Ayaw ko may mangyari sa baby natin. Nag-backread pa ako. Nakita ko nga sabi ng babae, I am 2 months pregnant. After ko mabasa yun, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Galit na galit ako. Kung pwede ko lang siya iwanan sa Palawan, gagawin ko. Sorry siya ng sorry sa akin. Ako raw ang mahal niya. Konsensya daw niya pag may nangyari sa bata. Bata lang, kung kinakailangan hatian niya ng finances, hanggang dun lang daw. Pero ako pa rin pipiliin niya. Ako pa kakasalan niya. Kinausap ko yung babae, siya pa matapang. Kung gusto ko raw, ipapalaglag niya para masayan ako. Sabi ko, ipalaglag mo kung gusto mo. Pero wag mo isisi na dahil sa akin kaya mo pinalaglag yan. Hindi ko naman hiniling sa'yo na ipalaglag mo yan. May konsensya ako. At unang-una, wala naman ako sinabing barin mo ano mo sa harap ng BF ko. Problema nyo yan. Gumawa kayo ng problema, kasal ka na ngang tao, nakuha mo pang manglalaki. Nakipaghiwalay ako, ang gusto niya kasing mangyari, makikipag-live-in siya sa babae niya within 9 months dahil nag-aalala siya na baka raw awayin ng asawa at makunan. Pero ako pa rin GF niya. Ako pa rin legal. Lol, hindi rin naging sila at the end. Iniwan rin niya, hindi rin niya napanindigan yung live-in na sinasabi niya. I blocked him already. Pero gumagawa pa rin siya ng paraan para makausap ako. Pareho sila ng babae niya na ayaw ako tantanan, nagagalit yung babae niya kasi hindi siya pinanindigan dahil sa akin. Iniwan din siya ng totoong asawa niya na may 2 sila anak, pamatlunan niya yung sa BF ko. Masakit lang, tagal ko binuong relationship, tapos masisira lang ng ganon. May plano na rin kami sana magpakasal. Hindi ko alam, iba na pala tinatrabaho niya. I always think at the bright side na there are someone out there na para sa akin. He is not worth it. P.S. Mahalin ang trabaho, hindi ang katrabaho. Gusto ko lang maglabas ng aking nararamdaman. I don't have someone to talk to kasi. Thank you. From sender, Leah.